Sabi ng Pangulo, lumala pa ang problema sa droga. Pero tingin ng PIDEA, epektibo ang kanilang kampanya at kabilang sa mga tinututukan nila ang mga sikat na artista. Saksi si June Veneracion. Walang kawala ang drug suspect nang suguri ng mga pulis ang bahay na yan sa San Pablo City, Laguna. Nasa 400,000 pesos na shabu ang na-recover mula sa suspect. Sa Bao, Camarines Sur, 2 ang timbog sa bahay na pangatlong beses na raw ni-raid. Ang ibang shabu sachet nakita pa sa harap ng altar ng mga imahen. Kasabay ng mga operasyon ng mga pulis, ang hakbang kontra droga ng PIDEA at kabilang sa mga tinututukan, mga sikat na artista. Most of them are still in television and most of them are still in movies. Karamihay mga lalaki at mga bata pa. 3 lang ang maituturing ni PIDEA Chief Aaron Aquino na matanda. When I say old, they're about in the 40s. And when I say young, it could be either in their 30s or in their 20s. There's a 31 na celebrities na ito. 11 doon ay actresses. The remaining ay mga actors. And again, these actors and actresses are either using cocaine, party drugs, shock or marijuana. Ang gusto raw iparating ni Aquino ay kilala nila kung sino-sino ang artista, ang dawi sa droga at seryosohin daw sana ng mga sangkot bago pa sila magsisi sa huli. Sa pinakabagong datos ng PIDEA, mahigit 176,000 drug suspects na ang naaresto mula sa pagpasok ng Administrasyong Duterte noong July 2016 hanggang February 2019. Umabot naman sa 5,281 ang napapatay sa anti-drug operations. From 2016, the crime rate in the country has gone down. And that has been the trend since the start of the war on drugs. Pero sabi kamakailan ni Pangulong Duterte, lumala pa ang problema sa droga. But if you tinker with drugs, and if you continue to feed our children with drugs and trafficking, grabe karon, ni grabe. Halos mo surrender na ang mga pulis. Git ngayon ng PIDEA, ang bilyon-bilyong pisong halaga ng nasamsam na illegal na droga ay patunay na epektibo ang kampanya kontra droga. Gayunman, aminado itong marami pang dapat gawin, lalo't mahigit 21,000 pa ang mga barangay na apektado ng droga. The numbers of drug-cleared barangays are steadily increasing by the month, while the drug-affected barangays that have yet to be cleared is also decreasing. Sa Barangay Commonwealth, Quezon City, may hakbang ang mga opisyal para maging drug-free, kasama ng barangay chairman ng ilang pulis, habang iniisa-isa ang mga bahay. Ito po yung mga nagpa-drug test na drug-free na. Yung buong pamilya nila drug-free na. Hindi naman lahat ng higit 350,000 na residente sa Barangay Commonwealth ay naisa-ilalim na sa drug test. Ang iba, sa face-to-face interview na lang kinikilatis kung bibigyan ng drug-free sticker o hindi. Kaya ang diskarte, kinwestiyon ng ilang residente. Salamat po. Bakit may ginawa na ako kayong test? May ginawa na kayong test? Bakit pasado na? Meron pong nakakaalam niya. Yung procleader po dito na Sana yung ginagawa niyo yung talagang tama. Kasi mamaya may lagay niyo drug-free, hindi naman pala. At paano kung hindi kayo mabigyan ng drug-free sticker? Ibig bang sabihin, hindi drug-free ang pamilya ninyo? Gayong hindi nga sumailalim sa drug test lahat ng residente. Ayon sa Commission on Human Rights, posibleng may malabag na karapatang pantao sa hakbang na yan. Ayon sa CHR, ang kawalan ng pamantayan at proseso sa pagkilatis kung alin bahay ang drug-free at alin ang hindi, inilalagay sa alangan ang seguridad ng mga pinaghihinalaan. Sinisika pa naming makuha ang panig ng mga opisyal ng Barangay Commonwealth. June Veneracion ang inyong saksi.